rin kabisado at gusto ko matuto doon sa mga bagay na yon. At yung budget gusto ko talaga makita per item, no. So talagang inuupuan ko lahat ng agencies. Hindi ko tinitignan kung malaki o maliit, basta lahat upuan na. So sir, yung attend mo sa lahat ng budget hearing, makakatulong yun dahil magiging kabisado mo lahat yung detalye ng bawat ahensya ng gobyerno. Well, bawat sentimo para sa akin importante, no? So kung meron tayong mga bagay na pwedeng tipidin, pinag-aaralan namin 'yun, at kung meron mga bagay, kasi marami ring request, no? So kung may mga request yung mga agencies, gusto ko rin pag-aralan kung yung mga request nila ay karapat-dapat at paano popondohan yung mga request nila. Sir, kahapon sa hearing ng proposed budget ng Department of Agriculture, meron ka naging revelation. Nakita ninyo na may overpricing na nangyari at meron ding ghost farm-to-market road project. Tama po ba? Oo, kasi nung rini-review namin yung budget ng Department of Agriculture, malaking portion doon ay yung farm-to-market roads. Almost 16 billion. So tinignan namin yung history ng farm-to-market roads. At nagulat nga kami na may mga farm-to-market roads doon na talagang sobrang overpriced. Narinig niyo naman kahapon, no? Ang cost kasi ng DPWH is 15,000 per meter or 15 million per kilometer. Pero si Secretary, bilang dating negosyante, alam niya kasi yung mga ganitong cost. Sabi niya kaya na gawin yan at 10,000 per meter or 10 million per kilometer. Pero nakita namin sa maraming mga lugar, nagkakalaga ng almost 300,000 per meter or 300 million per kilometer. Grabe. Nung tinitignan ko nga, ayaw ko nga maniwala eh. Kasi 300 million per kilometer, parang gumawa ka na ng tulay nun eh. No? Pero kung iisipin natin, kanina lang lumabas sa news, merong 421 na ghost projects na nadiskubre na ng Department of Public Works. Walang imposible sa korupsyon eh. No? Talagang pag korupsyon, gagawing ghost project, gagawing sobrang overpriced, basta lang makakubra ng pera. So sir, dito sa nakita nyo na overpriced farm-to-market road at saka yung ghost farm-to-market road, same personalities, same agencies and contractor po bang involved? Well, nakita namin na may trend, no? For example, for 2023 and 2024, ang pinakamarami nakakuha ay Region 5, which is Bicol area. And then pangalawa, Region 7, which is the Leyte area. Ako, Bicol Park List. Loban, Leyte area. And nung tinignan namin yung mga contractors for 2024, tatlo doon out of the top 10 are part nung 15 top contractors sa flood control. Isa nandoon yung High Tone, no, which is kapatid ni Zaldico. So para sa akin hindi coincidental ito lahat eh, no? Pero isa ring nakikita namin na itong mga contractors ng flood control hindi limitado sa flood control. Meron rin silang project sa FMR. Tingin ko may projects pa sila sa kalsada, may projects sa irrigation. Hindi pa kasi pumapasok yung budget ng NIA, no? Irrigation, tingin ko meron rin doon. So yun yung mga hinihimay namin ngayon. So sir, considering na parang the same person, the same personalities and agencies ang involved, sa tingin nyo dapat isama na rin ng Blue Ribbon Committee sa investigation itong issue sa farm-to-market road? Ako personally, I will recommend sa Blue Ribbon na tignan itong farm-to-market roads kasi nga parehong mga contractors eh. No? At i-recommend ko rin sa... Ayan na ho yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na panggugulo. Kasi sa ano muna tayo, focus muna tayo sa flood control. Mga ghost project, doon muna tayo kasi pagka nagpunta tayo dyan sa farm to market road, alam nyo saan tayo papunta? Papunta tayo sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tama mali? Senator Ringgit sila, tama mali? Huwag na tayo maglokohan dito. Sa ICI na tignan rin nila itong farm to market roads kasi nga una-una sobrang overpriced from 15,000 per meter naging 300,000 per meter. Talagang garapalan na yung overpricing. At yung mga contractors pare-pareho rin kaya
re-recommend rin namin sa ICI, at least ako personally, na tignan na rin tong farm-to-market roads. So ibig sabihin, isa ito sa harapin pa rin ni former Congressman Saldico kasi sabi niyo nga, malaking pondo para sa farm-to-market road napunta sa Bicol region Yes. and then yung kontratista pa related Yung high tone, sa kapatid ni Congressman sa Saldico. kapatid niya na pag titignan natin, 'di ba, pinakita ko during the hearing na malaking portion, almost 47 billion na flood control projects na punta sa Sunwest at sa High Tone. Ito yung kasi itong dalawang to parang magkamag-anak, magkapatid na contractor. At marami nga doon nakukuha rin nila sa unprogrammed appropriations. No? So maganda ma-expand na rin ng Blue Ribbon at ng ICI yung investigation. Isama na rin nila yung isama na rin nila yung farm to market roads kasi nakikita natin merong ganitong anomalya rin. Pero sir, hindi limited sa Bicol region. Nationwide din po ito na may anomalya sa FMR? Nakita namin may overpriced halos all regions eh. No? So yun lang nga ang pinakamalaking Sa kumbaga Bicol. pinakamalaking nakakuha ng farm to market roads ay sa Bicol area. So dahil overpriced, nag-suffer po yung quality ng FMR? Well, umiksi, no? Dasalit na malahabang- instead na mas mahaba, sabi nga ni Secretary kahapon, which validates our na imbes na let's say 10 kilometro, nagagawa nilang 1 kilometro, 2 kilometro. Kaya nga isa sa recommendation namin, ibigay nilang sa Department of Agriculture yung pagpapagawa ng farm to market road, sila na magpa-bid out. Kasi sa ngayon, ang DPWH ay kompromiso na yung kanilang mga tauhan doon. So, even farm to market roads nagkakaroon ng overpriced. Kung ibibigay natin ulit sa 2026, mauulit lang yung ginawa nila in the past year. So, ang suggestion nga namin, DA na ang gumawa ng farm to market roads. Pero sir, may capability ba ang DA na mag-implement ng ganong proyekto? That's a very good question. Meron sila pero alam ko hindi ganun kalaki. So, kailangan kaya humihingi kami ng recommendation din kay Secretary Laurel kung kakayanin nila. Kasi mahirap naman ibigay, tapos wala silang capability, matutulog lang yung pondo. So, he will get back to us. Pero nakikita ko mas amenable siya doon dahil kontrolado niya yung bidding at masisigurado, may accountability. Kung may overpricing yan, siya accountable at masisigurado niya na tapos yung project. Sir, under proposed 2026 budget, magkano ang hinihinging budget para sa farm to market road? At ibibigay niyo po ba yun considering itong natuklasan ng mga anomalya? Well, 16 billion ang hinihingi nila this coming 2026. Yun na nga, kung hindi nila maayos yung kanilang proseso or hindi maayos ng DPWH yung proseso, ako nagdadalawang isip rin ako ilagay yung 16 billion sa farm to market roads kasi mawawaldas lang yung pera eh. No? So ang aking challenge nga ni Senator Pangilinan, challenge ko rin kay DA Secretary, kay Secretary Tiu Laurel, na ayusin niya yung kanyang opisina para sila na mag-implement. Kaysa mawala. Kasi kung mawala, apektado yung buong agriculture sector natin. Paano tayo magde-deliver ng produkto? No? Pero hindi rin natin pwedeng maulit yung nangyari dahil mauulit lang yung corruption. No? At tingin ko kasi hindi maayos ni Secretary Vince ang DPWH in the next 3 months, 4 months. Tingin ko matagal na pag-aayos to eh. Doon ako kinakabahan dahil yung pondong ilalagay natin doon, kung parehong tao lang ang mga gagawa nun, parehong corruption rin ang mangyayari. Yung nga sana itatanong ko, sir, kumbaga bakit ililipat sa DA? Ibig sabihin, under Secretary Vince, parang hindi pa rin kayo kumpiyansa na maayos itong may papatupad. Kumpiyansa naman ako kay Secretary Vince. No? Nakita ko na siyang magtrabaho. But kasi sa laki ng DPWH, no? We're talking about ang budget ng DPWH, almost 800 billion. Eh, no? So marami, thousands yung kanilang tauhan doon. Yan ang siguro itatanong natin pagdating ng DPWH budget kung ma-assure niya ang taong bayan na come 2026 yung implementation ng projects ay maayos na. No? Wala nang ghost projects, wala nang overpricing, matatapos yung projects. Isa pa yung matatapos doon sa DND lumabas
Yeah. Maraming projects na hindi tapos. DPWH din ang involved. DPWH rin yung gumawa. No? So, sabi ng DPWH, tapos na yung project pero hindi pa pala tapos. No? So, maraming ganitong nasasayang yung pera. Mhm. Okay, Marlon. And then Mayan? What do you mean by that, sir? Na binanggit nyo na hindi coincidental yung mas pinakamaraming Bicol. FMRI sa Bicol. Bicol region, and then Leyte is the political stronghold of Well, former speaker. Ang rice granary ng Pilipinas ay Region 2. Yan ang diyan ang rice granary natin, and Mindanao, no? Kasi malaki rin. Pero hindi na sa top FMR allocation ang Region 2. In fact, malayo siya, no? Even sa Mindanao ang layo rin, no? So yung mga top Kasi kung ano, dapat yung mga yan, yung mga farm to market road diyan yang sa Tarlac, yan diyan sa Mindanao, nandiyan kasi ulat ng ano, mga palayan, ha? Diyan talaga diyan sa Tarlac puro patago kasi diyan. Saka napakaganda ng ano nila, yung mga irrigation nila, talaga meron ng tubig. Yung iba ko kasi kahit napatag, ang problema walang tubig. Pagka nagtanim ka ng palay, isa pang napakalaking problema mo kung saan ka kukuha ng tubig. Diyan ho kasi sa diyan sa may Tarlac, yan ho talagang hanap buhay nila, yung palay na yan. Ang hirap po dito, imbis na doon magkaroon ng farm to market road, nagagawa ng farm to market road yung lupa ni congressman, yung sa gitna ng lupa ni congressman. Kunyari, yung lupa ni congressman, merong 10 hectares yun. Doon sa gitna ng lupa niya, yun ang papagawa niya ng farm to market road. Diba? Para ma-overprice. Tapos yung farm to market road na papagawa niya, 4 lane. Parang yung kay Dong. Yung Dong Abay. Di ko kilala yun, ha? rice granary natin, walang projects na FMR. No? Yung mga hindi na sa top, yun ang nabibigyan. No? So para sa akin, if you think about itong nangyayari sa flood control, at yung mga personalities involved tulad ng SunWest, tulad ng High Tone, sa aking personal na pag-analyze, hindi katakataka na nalagay ang pinakamalaking allocation ng FMR sa Bicol area. Sir, paano pala... sige. Hindi, kahapon po, Sen, nabanggit nyo rin na tinrace nyo historically yung paglaki ng budget sa FMR. Can you share? Oo, nakita namin lumalaki yung budget ng FMR. Of course, like I said, no, importante ang FMR sa agriculture. Pero yung paglaki rin niya, nakadugtong rin to dito sa mga overpricing. No? So, pag-aanalisa ko dyan, pag hindi natin naayusin yung pondo, at papalakihin pa natin ulit this coming 2026, ganun pa rin, no? Magiging overpriced pa rin yung mga budget, yung mga projects. So sir, bakit nyo inaral yung budget, yung implementation ng FMR? May nagtip ba sa inyo na may That's a anomalya very din? good question. Kasi May anomalya din? wala naman nag-tip, no? Parte ng pag-analysis namin, pag-analyze namin. That's a very good question. Talagang kasama sa pag-analyze ng team namin yung budget. Pero binigyan ko ng special focus yung mga infra-related. No? Kasi alam naman natin, dyan yung controversy right now. So tinitignan namin mga infra-related, gagaya ng farm-to-market roads, irrigation system, multipurpose buildings, ito yung mga malalaki. No? Yung mga iba kasing soft projects like scholarship, hindi naman siya nakokorrupt, no. So itong mga infra-related, ito yung nagiging parang source ng corruption. Before men, so sir, susulat ka ba or kakausapin mo na lang direkta si Blue Ribbon Committee Acting Chairman Erwin Tulfo at saka ang ICI para nga isama na sa investigation? Magsusulat ako ng formal letter, lalagay ko yung mga findings namin doon para may basis. Of course, nasa decision yan ng chairman, no? Ng both Blue Ribbon ng ICI. But at least mayroong recommendation at may basis yung aming ilalagay. Kasi hindi lang pure PowerPoint. Kailangan pati yung mga supporting documents ilalagay namin doon. Okay, Mayan. Sir, sabi niyo naganap nationwide yung tingin niyo so far overpricing sa FMR. How big of an amount are we talking about? Will this reach billions like flood control?
Well, yung aming kahapon, pinakita namin yung overpricing alone is about 10 billion already. No? Sabi ko ngayon, 10 billion, pwede ka nang gumawa ng kalsada from Manila all the way to Apari. No? Ganong kalayo, almost 600 kilometers yun. 600,000 kilometers, sorry. So, ganong ka layo yung pwedeng gawan nung overpriced na FMR. So, yan, 2 years pa lang yan, ha? Hindi pa namin nakikita yung mga prior years. No? Sir, yung 10B, sorry sir, to clarify lang, yung 10B po ay 2023 to 24. 2024. 2 years And then, na. anong lugar po yun? Luzon to Mindanao. Iba-ibang regions eh. Basta ang top 2 is Region 5, Region 7. Region 5, Region 8. Yan ang top 2. The top 2 regions na naka-corner ng projects, Region 5 and Region 8. Sir, Region 8 or Region 7? 8. 8. Samar region, Leyte, Samar region. Okay. Sir, how much are we talking about dun sa nakuha ng Bicol? Magkano rin po yung sa Region 7? If naalala niyo po. Hindi ko hawak yung data ngayon eh, no. We can break it down. Okay. Alright. That's all. Thanks. So sir, kung limited lang yun sa 2023 to 2024, pwedeng prior years, meron pa rin nangyaring ganon. Pwedeng prior years merong mangyari rin ganun. Hindi malayo 'yan, no. So sir, pwedeng mangyari na yung mga projects na pinapagawa sa DPWH, halos aalisin na sa kanila, kagaya itong sa FMR, yung sa AFP, ibibigay na rin sa kanila. Tama ka dyan. No? Yun yung isang tinitignan naming approach ngayon sa budget ng DPWH. Yung mga hindi namang in line with their core mandate. For example, FMR, ibibigay nilang sa DA. Yung TCAS, yung mga sa kampo yun, ibibigay nilang sa DND. Yung school projects, school building DepEd. projects, nasa DepEd na. So, pati yung HFEP, kung matatandaan nyo, diba, na-discuss sa Department of Health, marami rin silang complain na hindi tapos na health center, hindi tapos na hospital. Ibibigay na rin sa DOH, Ibibigay sir? na rin sa DOH yun. So, yun yung mga tinitignan naming possibilities para ma-avoid natin yung repeat of what happened in past. So ano na lang po may iwan na project para sa DPWH? Kalsada, bridges, Mga flagship project. mga flagship projects. Oo. Kalsada, bridges, alam ko meron silang mga multipurpose buildings sa mga ibang facilities. No? So, but yun yung tinitignan naming possibility. Okay, RG and then NIMPA and then back to Mean. RG, asan ang microphone? Sir, yung nakita ninyo sa Bicol Region at saka sa Region 8, do you have any idea kung sino yung proponent ng mga project na yun? Kasi we know iba-iba that Iba-iba. yeah, kasi we know that there are certain personalities that are, linked to those regions. The former APRO chair is a representative of a party list from that region. The former speaker is from the other region. So, meron ba kayong nakitang listahan ng mga proponents ito mga farm-to-market roads na binabanggit ninyo? Wala pa ako sa ganun, no? Hindi pa ako maabot sa ganun. Hindi ko pa nakita yung mahirap kasi makita kung yung proponents dahil mga congressmen yun, no? So They're congressmen, the two people that I mentioned. they're congressmen sila. So ibig ko sabihin their budget process nasa Congress, no? So wala akong information kung sino yung mga proponents nun. Ang kinukuha namin ngayon is yung list ng projects at ibabangga namin sa contractors na gumawa nun. Meron na kaming konti, no? Pero marami kasi yun eh. There's thousands. So yun ang aming ibabangga. At ibabangga rin namin yan doon sa NEP at sa GAB. No? Titignan namin kung saan pumasok itong projects na ito. Sir, may senador ba na nag-propose for those Yun, areas? hindi ko alam. Yun ang hindi ko alam. So, hindi pa kami umaabot sa ganun. Any of the names of contractors that have been mentioned so far na nakita nyo dito sa farm-to-market Yung roads? tatlo lang na-mention ni Presidente na top 15, may tatlong top contractor sa FMR for 2 years. Yung tatlong yon pumasok dun sa 15 na minention ni Presidente. No? So in other words, itong mga contractors na itong tatlo, hindi siya limited to flood control. Gumagawa rin siya ng iba. No? Gumagawa rin siya ng iba. Siyempre,
kailangan ko kasi yan para maikonekta sa mga Duterte. Di ba, Senator? Ganun lang naman yun eh. Kailangan, hindi pa tayo tapos sa flood control, punta na tayo sa farm to market road para ma-release na natin. Alis na tayo, road na to eh. Daan na to eh, di ba? Lubog eh. So, lilipat na tayo, di ba? Ganun man yun. Okay. Before Nympha, sir, anong stand mo doon sa unprogram? Kasi di ba may nagpo-propose na scrap completely yung unprogram, pero according to Malacanang, hindi daw po yun naobra dahil kailangan yun in case of may emergency situation or emergency cases. Ako ang position ko dyan, in fact, yun ang advice ko nga kay Senator SP, kay Senator Soto. Tanggalin na yung UA, yung unprogrammed appropriations, except for foreign assisted. No? Kasi yung foreign assisted, papasok yung loan pagdating ng 2026. So, kailangan ng item talaga dyan. Nakita ko kasi, yung mga ibang mga, pag bin-breakdown mo dyan, ang pinakamalaki dyan yung sagip na tinatawag nila. At itong sagip na ito ay lump sum. No? So, nagkakahalaga ito anywhere between 100 billion to about 120 billion. Lump sum siya. So, lahat ng pwedeng maisipan, pwedeng ipasok dyan sa sagip. At nakita namin, kalahati ng sagip for 2024 and 2023, napunta sa flood control. Napunta sa flood control. So, in other words, wala siya sa line item ng program, kinukuha ng DPWH sa unprogram na hindi natin alam kasi hindi siya naka-line item eh. No? At ina-approve rin ng DBM. No? So, Pwede ba yun, sir? yun ang nangyayari. No? Pwede yun. Pero nangyari na. Pwede yun, pero ang problema, hindi natin alam kung ano yung mga projects. Nalalaman na lang natin after the fact. Tapos na-execute na yung project. So that's what we're trying to avoid. So, anong gagawin niyo, sir? Ang ititira na lang sa unprogram? Foreign assisted projects and FAPs. Yun na lang ang ititira natin. The rest, Amenable ang House, sir, doon? pinag-aaralan nila. We broached that idea to them, pinag-aaralan nila. But marami sa ating mga senators, at least yung mga nakausap po, agree with the idea. No? Okay. Kasi kaya naman saluhin ng program yung unprogram. Okay. Nympha. Sir, magkano po ba yung proposed budget ng DPWH and base dun sa mga sinabi niyo po na baka ibigay sa ibang agencies, magkano yung mga probably matatapyas sa kanila? Yung iba, ang budget ng DPWH is around kulang-kulang 800 billion. Yung bago yung bago. Kasi diba tinanggal yung flood control. So yung bago siguro around kulang-kulang 800 billion. And then may mga items kasi like for example in school, nasa DepEd yung budget pero merong special provision na only DPWH can construct. So tatanggalin namin yung special provision na yan. Di ba? Yan din ang sinabi ni VP Sara. So, totoo yung sinabi ni VP Sara. Na pagka nag-insert ng pondo, itong mga walang yung congressman na to, may control lang sila, DPWH eh. Pagka kasi DPWH, pwedeng pumasok ang High Tone, pwedeng pumasok ang SunWest, pwedeng pumasok yung mga Diskaya o kung sino-sino mang kontratista na mapili nitong mga congressman na to. Pagka binibuenas, sila na rin mangungontrata. HFEP, ganun rin, yung mga hospital, tatanggalin namin yung special provision yan. Pero meron talagang mga pondo na sa DPWH, no? For example, yung TICAS, no? Tatanggalin namin, mga 3 billion plus yan, ilalagay namin sa DND. Meron din sa PNP no? May equivalent yan sa PNP, so tatanggalin din namin. So itong TICAS is meant to build structures sa mga kampo. Kasi kailangan nila ng barracks, kailangan nila ng yung warehouse. So doon nila kinukuha yun. So ilalagay na namin sa DND, ilalagay namin sa PNP. And sir, nakausap niyo na po yung counterpart niyo sa House regarding this Move. Yan ang hindi ko pa nakausap siya. No? Si Congresswoman Swansing. Okay, sir, balak niyo pong... Yan yung isa sa mga proposal. So, yan naman ang pag-uusapan namin pagdating na sa pagmalapit na yung BICAM. Yan, ito classic case to. Ito magiging disagreeing provision to. Kasi sa amin, ilalagay namin sa DND, sa kanila, nasa DPWH print. So yan, i-reconcile namin. Sa BICAM. Sa BICAM na yun. Okay. Thank you po. Mayan and then Raymond.
Sir, clarify lang. Yun sa farm to market road na even though overpriced, naka-line item po ito during Nakaline those years. item siya. Nakaline So it was item. never, hindi siya ghost. Nagawa naman, sir. Tama ba? Mas Sabi ni Secretary kasi kahapon meron siyang na-detect na ghost eh. I think kasi ano na siya, nagpalakad na siya ng mga inspectors. So meron rin siyang na-detect na ghost, no. So sa GAA kasi nakasulat doon, let's say 10 kilometers itong pondo. Pero in actuality, hindi 10 kilometer, maybe 2 kilometers lang or mas less pa. So doon na-detect yung overpricing. So tama, sir, no? Not much of a ghost project, the FMR, but more of, mas maikli lang siya. Yes, mas maikli lang siya. Overpriced. Sir, sorry, yung 2 years na sabi nyo na 10B, 2023 to 2025? 23-24. Yung buong taon. Okay, thanks po. Before Raymond, sir, itong ICI may recommendation to cut by half yung DPWH contract amounts for public works. Sa tingin niyo magandang recommendation Actually, yan? napag-usapan namin yan ni Senator Loren. Nag-suggest si Senator Loren, pero pinag-aaralan ko pa ngayon, na ang theory niya kasi, ang budget ng DPWH ngayon, kahit na yung bagong submitted, overpriced pa rin. No? So, pag in-approve namin yung overpriced budget ng DPWH, tuloy ang ligaya sa 2026. So kung ikakat- ang suggestion ni Senator Loren is to review yung DPWH budget kasi overpriced siya. So kumukuha kami ng dokumento ngayon to review yung kanilang mga work programs. Ibabangga namin sa, mayroon kami mga consultants na private engineers, babangga namin doon. So for example, kung overpriced siya ng 10%, magbabawas kami ng 10% across the board. Pag overpriced ng 20%, magbabawas kami 20% across the board. Pero sa ICI yata, sabi mo is I-cut by half. half the 50% overpriced. Oh. No? Halimbawa, sir, yung daw I- public works bidding from 400 million, gagawin lang 200 million. Ang gagawin namin, for example, magkakat kami 10 or 20%, parehong project, parehong haba ng kalsada, mas mababa lang yung presyo. So wala nang pagkukunan ng kickbacks Yes, or... yun ang gagawin namin. Oh, eksakto yung Kasi, amount. 'di ba, kung susundan natin yung mga testimonies ni Bernardo, testimonies ni Alcantara, nasa NEP pa lang mayroon ng 15% eh. So, in other words, kukunin na namin yung 15% na yon. Pero parehong project, hindi kami magbabawas ng project. Parehong length, parehong work program, tatanggalin lang namin yung budget for that work program. Sir, ano yan? Final na yan or Hindi plano pa lang? We're still validating, but that's the recommendation ni Senator Loren. So we're validating pa kasi nga we need to make sure na yung overpricing, anong bang amount ng overpricing na yun. Okay. Raymond. Sir, umabot ba sa point na doon sa farm to market road investigation, may mga identified personalities? Kasi hindi nawawala yung merong farm to market road project, ang dulo niya ay resort ng isang congressman, then yung isa ay merong isang farm to market road, ang dulo niya ay sabungan na di-airco ng isang congressman. May mga ganun na ba? Wala pa kami, hindi pa kami umabot sa ganun. We'll have to rely on Secretary Tio Laurel dito sa inspection kasi ang dami, no? We're talking about thousands eh. No, so alam ko si Secretary Tio Laurel nagpapalakad na siya ng kanyang mga inspectors. So hingi na lang kami ng report kung merong mga ganyan na farm to house road or farm to Sabungan Road, no. So we have to rely on them dahil hindi namin kaya ma-inspect lahat. Ang kaya lang namin magawa yung analysis based on the documents. Doon sa issue na sir na gusto nyong tanggalin sa DPWH yung mga infra projects, ibigay sa bawat department, meron na bang commitment just like DepEd, DOH, and DND, and even sa other departments na kaya nila, they have the capability to implement such a project na hindi naman dati nila ginagawa? That's a very good question. Yan ang sagot na babalikan kami ng DND. I think DND walang problema kasi meron silang engineering core, department. 'di ba? So I think walang problema doon. Ang medyo hesitant ay ang DA. No, doon sila. So very careful rin si Secretary Tio Laurel. So babalikan kami. But yun na nga, no, we challenge them dahil kung gusto niyo maayos, kayo na lang gumawa.
Hindi naman necessarily sila mismo, no? Papabid out lang naman to, eh. No? So at least yung contractor ay qualified, yung inspection ay actual inspection. Kasi sa DPWH, kung, diba, kung may 400 plus ghost project, ibig sabihin, bulag yung mga inspector nila. Hindi nakita Diba? yung... May inspect pero walang nakikita. No? So, kung ilalagay natin sa DA yan, hindi mangyayari yan sa DA. No? Dahil sila mismo ang mag-i-inspect. At sila mismo ang tatanggap. Okay, before Marlon, sir, considering na ang dami pang nabubulgar na anomalies, sakala natin ito na yung sa flood control projects. Yung pala, hindi lang limited yung ghost dito sa Bulacan. And then, meron pa nga dito sa FMR, meron pa rin sa DND, and then meron pa nga, di ba, yung pag-import pa ng isda na involved din yung company ni former Congressman Saldico. Yeah. Meron pa ba kayong mga additional reforms na ipatutupad sa proposed 2026 budget, aside dun sa mga na-mention nyo na before? Well, yung nakikita naming reforms, at ito pinag-uusapan din ng mga senador, ay kung hindi naman ganong karami yung amendments, sa floor nilang mag-a-amend. No, kanya-kanya. No, so depending on the amount of amendments, no. But ito work in progress pa yung pag-uusap namin. So parang ang agreement is sa floor nilang mag-amend, no. So that's number one. Number two, na-recommend ko rin kay SP at pumayag rin si SP at si Presidente, hindi nagagamitin yung certificate of urgency. So, ibig sabihin, not on the same day ma-approve yung budget. No? Bibigyan ng 3 days or even more, depending rin sa volume nung annexes. No? So, may time mag-review ang mga senador kung gusto nilang tignan yung mga annexes. Of course, aside from that, in-upload na ngayon namin lahat sa website. So, makikita na ng public yung pinag-uusapan, pati yung dokumento. So sir, kung hindi na isi-certify as urgent para magkaroon ng enough time yung mga senador na i-review yung budget, makakaya nyo pa ba na ma-approve ito bago matapos yung taon o pwedeng... Ang target pa rin namin optimistically is before Christmas. Okay. Lahat matapos. By tradition naman, pinapirma ng budget after Christmas na pagtapos ng Pasko. So ang target naman namin before Christmas matapos na ito lahat. So far so good. Wala pa naman kaming delay na nakikita. Okay, Marlon, and then may Ann ulit. Sen, after exposing yung HFEP, yung sa DND Infra, and now itong FMRs, are there other infrastructure projects involving DPWH na may mga ganito ring klase ng irregularities? Well, if you notice, lahat ng ganitong anomalies tumuturo sa isang departamento lang, no? DPWH. No? So yan yung mga tinitignan namin ngayon. Ano pa ba yung mga projects na ini-implement ng DPWH? School buildings, hindi pa pumapasok dito yung DPWH budget. So we're talking about yung kalsada, yung bridges, meron pa rin mga yung irrigation infrastructure. Malaki rin ng NIA, 60 billion yung kanilang budget. So malaki rin ang pumupunta sa irrigation projects. So ito yung mga nakikita pa namin, ito pa yung mga hinihimay namin ngayon. Hopefully wala kami makita. To be honest, ako as much as possible, kung pwedeng lahat maayos. Gusto ko sana maayos. Kung mali nga yung amin nakikita, gusto ko rin mali ako dahil nakakapanlumo yung mga nadidiscover. No? Nakakapanlumo at nakakagalit rin dahil imagine yung mga projects hindi natatapos, overpriced, ghost project, nakakagalit. No? But should the public brace for more, katulad nga sabi kahapon ni Secretary Chu Laurel, shocking. Well, at this time, Marlon, with that 400 plus ghost projects, anything's possible now. No? Anything's possible. Sabi nga ni Secretary Chu Laurel, may ghost projects in FMR na nakita sa isa pa lang yun, ha? But nag-i-inspect sila ngayon. So, we have to brace for more of this itong mga anomalies. Sir, since kayo po yung nag-expose nito kahapon, you're planning to have a similar sumbong sa Pangulo, sumbong kay WIN website
Kasi para yung mga tao na mismo, farmer groups, Magsumbong. farming communities, sila na yung mag-picture, Actually, dun sa Senate Transparency Portal, initially, maglalagay kami doon ng, hindi isumbong, ipaalam sa Senado. Hindi naman kawin sa Senado. So, kasi ang daming ang projects eh. Gusto namin malaman sa kanila kung itong mga projects na ito ay makakatulong ba sila sa kanila o hindi. Yung mga projects kasi sa sumbong tapos na eh. Yung mga projects sa amin forward-looking eh. So, ba't nagpalit ng mga projects ang DPWH? So, hindi namin tinuloy. But right now, na meron ng bagong mga projects, itutuloy na namin yun. Before Mayan and Sandra, sir, considering ito Anak na to. Ano kaya bago